Ang kabutihan. Bow. Anong kabutihan ang pwede kong gawin ngayong araw para sa isang estranghero? May mga araw na iniisip natin na para maging mabuting tao, kailangan nating gumawa ng isang malaking bagay. Kailangan daw tumulong ng malaki, magbigay ng malaking halaga, mag-volunteer, magligtas ng isang tao, gumawa ng isang bagay na mapapansin ng marami. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ba hindi mo kailangan gumawa ng malaking bagay para maging mabuti ngayong araw? Baka ang kailangan mo lang ay mapansin ang isang taong hindi mo kilala, isang estranghero. Kaya ang tanong natin ngayon, anong kabutihan ang pwede kong gawin ngayong araw para sa isang estranghero? Simple lang ang tanong, pero kapag pinag-isipan mo napakalalim. Dahil ang estranghero ay isang taong wala kang obligasyon na tulungan, hindi mo siya kaibigan, hindi mo siya kapamilya, hindi mo siya katrabaho, hindi mo siya kilala. At dahil wala kang personal na koneksyon sa kanya, napakadaling sabihin, hindi ko naman siya problema. Pero doon nagiging espesyal ang kabutihan. Kapag tumulong ka sa isang taong mahal mo, natural lang na gusto mo siyang tulungan. Pero kapag gumawa ka ng mabuti para sa isang taong hindi mo kilala, ipinapakita mo na ang kabutihan ay hindi lamang para sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang kabutihan ay maari mong ibigay kahit walang kapalit. Isipin mo ang isang simpleng sitwasyon. May nakapila sa isang convenience store. Marami siyang dala at nahihirapan siyang magbayad. Maari mong sabihin, hindi ko siya kilala. Pero maari mo ring sabihin, baka pwede kong pagbigyan. O kaya, may taong nasa bus o jeep na mukhang pagod na pagod. Maari mong ibigay ang iyong upuan. May matandang naglalakad na mabigat ang dala. Maari mong tanungin, tulungan ko po ba kayo? May taong nalilito kung saan pupunta. Maari mong ituro ang tamang direksyon. May cashier na buong araw nakangiti sa mga customer kahit halatang pagod na. Maari mong sabihin, salamat po. Napaka-simple. Pero minsan, ang simpleng salamat ay maaring maging malaking bagay para sa taong buong araw nang hindi nararamdamang napapansin siya. At yon ang isang magandang paalala. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging mapagbigay. Hindi mo kailangang magkaroon ng maraming oras para makatulong. Hindi mo kailangang magkaroon ng espesyal na talento. Minsan, ang kailangan mo lang ay magkaroon ng kamalayan. Mapansin ang tao sa paligid mo. Dahil maraming pagkakataon para gumawa ng kabutihan ang dumadaan sa atin araw-araw, pero hindi natin napapansin. May taong nangangailangan ng tulong, pero nakayuko tayo sa cellphone. May taong gustong mauna dahil nagmamadali, pero hindi natin siya pinapansin. May taong nalaglag ang gamit, pero naglalakad lang tayo. May taong mukhang malungkot, pero hindi natin napapansin. May taong nangangailangan ng simpleng respeto, pero abala tayo sa sarili nating problema. Kaya baka ang kabutihan ngayong araw ay hindi tungkol sa paghahanap ng malaking oportunidad para tumulong. Baka ang kabutihan ay tungkol sa pagiging mas mapagmasid. Tanungin mo ang sarili mo, may tao ba sa paligid ko na pwede kong tulungan? May maliit ba akong magagawa para gumaan ang araw ng isang tao? At kapag may nakita ka, gawin mo. Huwag nang hintayin na may ibang gumawa. Huwag nang hintayin na may kamera. Huwag nang hintayin na mapansin ka. Dahil ang pinakamagandang kabutihan ay yung ginagawa mo kahit walang audience. May isang bagay akong gustong ipaalala. Huwag mong maliitin ang maliliit na kabutihan. Baka para sa iyo, maliit lang ang paghawak ng pinto para sa isang estranghero. Pero para sa kanya, maaring iyon ang isang magandang sandali sa isang araw na puno ng stress. Baka para sa iyo, maliit lang ang pagbibigay ng direksyon. Pero para sa kanya, malaking tulong iyon dahil ilang minuto na siyang naliligaw. Baka para sa iyo, simpleng pagngiti lang. Pero maaring iyon ang unang ngiting natanggap niya buong araw. Baka para sa iyo, isang ingat ka. Pero maaring iyon ang unang pagkakataon na may nagpakita sa kanya ng malasakit. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng isang estranghero. Ang taong nakikita mong tahimik ay maaring may mabigat na problema. Ang taong mukhang irritable ay maaring pagod na pagod na. Ang taong mabagal maglakad ay maaring may pinagdadaanan na hindi natin alam. Ang taong hindi nakangiti ay maaring nangangailangan lamang ng kaunting kabaitan. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging therapist ng lahat. Hindi ibig sabihin na kailangan mong ayusin ang problema ng bawat taong makita mo. Hindi. Minsan, sapat na ang isang maliit na kabutihan na kaya mong gawin ng ligtas at may respeto. At may isa pang magandang bagay tungkol sa paggawa ng kabutihan sa estranghero. Hindi mo kailangang malaman kung ano ang naging resulta nito.
Baka binigyan mo ng pagkain ng isang tao. Hindi mo na kailangang malaman kung ano ang ginawa niya pagkatapos. Baka tinulungan mo siyang buhatin ang kanyang gamit. Hindi mo kailangang maging bahagi ng buhay niya. Baka pinadaan mo siya sa pila. Hindi mo kailangang marinig ang kanyang kuwento. Ginawa mo ang tama at sapat na iyon. Dahil ang tunay na kabutihan ay hindi isang investment na kailangan mong tubuan. Hindi mo ginagawa ang mabuti para siguradong may balik sa iyo. Ginagawa mo ito dahil gusto mong maging bahagi ng isang mundong medyo mas magaan, mas maayos at mas mabait. At sino ang nakakaalam? Baka ang maliit na kabutihang ginawa mo ay maging simula ng isa pang kabutihan. Halimbawa, tinulungan mo ang isang estranghero na appreciate niya iyon. Pagkatapos, may iba siyang natulungan. At ang taong tinulungan niya ay may tinulungan ding iba. Hindi mo na makikita ang buong chain. Pero maaring nagsimula iyon sa isang simpleng desisyon, tutulong ako. Ito ang tinatawag nating ripple effect. Parang maliit na bato na ihinagis sa tubig. Maliit ang bato, pero kumakalat ang alon. Ganoon din ang kabutihan. Maliit ang simula, pero hindi mo alam kung gaano kalayo ang mararating. Kaya ngayong araw, baka pwede mong subukan ang isang simpleng challenge. Humanap ng isang estranghero na pwede mong matulungan. Isa lang, hindi 10, hindi isang buong komunidad, isa lang. At gumawa ka ng isang bagay na makapagpapagaan ng kanyang araw. Pwede kang magbigay ng daan. Pwede kang magbigay ng upuan. Pwede kang magbukas ng pinto. Pwede kang magbalik ng isang bagay na nahulog. Pwede kang magbigay ng simpleng tulong. Pwede kang magpasalamat sa isang taong madalas hindi napapansin. Pwede kang maging patient sa isang taong mabagal. Pwede kang ngumiti. Pwede mong sabihin, okay lang po. Mauna na po kayo. Salamat po. Ingatan ninyo ang sarili ninyo. Pwede ko po kayong tulungan? Mga simpleng salita, pero may kapangyarihan. At kung gusto mong gumawa ng mas malalim na kabutihan, subukan mong gawin ito nang walang inaasahang kapalit. Huwag mong isipin ano ang makukuha ko, ano ang sasabihin ng iba. May makakaalam ba? Sa halip sabihin mo, may magagawa ba ako para gumaan ang araw ng taong ito? Napakagandang tanong niyan dahil binabago nito ang focus natin. Mula sa sarili papunta sa ibang tao, mula sa ano ang kailangan ko, papunta sa ano ang kaya kong ibigay. At hindi ibig sabihin na kailangan mong kalimutan ang sarili mo. Hindi. Kailangan din nating alagaan ang sarili natin. Pero habang nagpapatuloy tayo sa buhay, magandang matutunan nating hindi umiikot ang mundo sa sarili nating problema. May ibang taong nangangailangan din ng kaunting kabutihan. At baka ikaw ang dumating sa tamang oras. Kaya kapag lumabas ka na yung araw, huwag mo lang tingnan ang paligid. Tingnan mo ang mga tao. Observe, makinig, magkaroon ng awareness. Baka may pagkakataon na nasa harapan mo na. At kapag nakita mo yon, huwag mong isipin ng matagal. Dahil minsan, habang pinag-iisipan natin kung tutulong ba tayo o hindi, lumilipas na ang pagkakataon. Kung kaya mong tumulong ng ligtas at hindi makakasama sa iyo o sa ibang tao, tumulong ka. At pagkatapos, magpatuloy ka. Walang kailangan na palakpak, walang kailangang post, walang kailangang patunay. Hindi lahat ng mabuting bagay ay kailangang ipakita sa mundo. May mga kabutihang mas maganda kapag tahimik. Dahil sa huli, hindi naman tungkol sa kung gaano karaming tao ang nakakita sa ginawa mo. Ang mahalaga ay may isang taong naging mas magaan ang araw dahil nandiyan ka. At baka iyon ang magandang tanong na dalhin natin ngayong araw, sino ang isang estranghero na maaari kong gawing mas magaan ang araw? Hindi mo kailangang malaman ang pangalan niya. Hindi mo kailangang malaman ang kanyang kuwento. Hindi mo kailangang maging bahagi ng kanyang buhay. Kailangan mo lang maging isang mabuting tao sa loob ng ilang segundo. At minsan, sapat na iyon. Dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng ibang tao. Pero alam natin kung ano ang kaya nating gawin. Maging mabait, maging magalang, maging mapagbigay, maging maunawain, at maging handang tumulong. Kaya ngayong araw subukan natin, isang estranghero, isang kabutihan, isang magandang sandali. At baka sa pagtatapos ng araw, matuklasan mo na habang tinutulungan mong gumaan ang araw ng ibang tao, gumagaan din pala ang puso mo. Dahil may kakaibang saya sa paggawa ng mabuti nang walang hinihinging kapalit. At baka iyon ang isa sa pinakamagandang paraan para simulan ng araw. Hindi sa tanong na, ano ang makukuha ko ngayon? Kundi, ano ang maibibigay ko ngayon? At kung ang sagot ay isang maliit na kabutihan para sa isang estranghero, gawin mo. Baka maliit lang iyon para sa iyo, pero baka malaking bagay na pala para sa kanya. At baka sa simpleng kabutihang yon, makatulong kang gawing mas mabait ng kaunti ang mundong ginagalawan nating lahat. Isang estranghero, isang kabutihan,
ngayong araw. Yan ang hamon.